Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng Liham Kasaysayan na ipinadala ni Bonnie dito sa ating dulang. Love and Memories. Malungkot ako sa sinabing yun ni Esther na putulin muna namin ang aming relasyon. At habang nag-iipon ako ng aming pagpapakasal, nag-apply ako sa trabaho at natanggap naman ako bilang isang clerk sa isang opisina. At sa aking pag-uwi ay kinuha ko at dumaan ako sa isang restaurant para kumain. Oh, Ellen, dito ka pala nagtatrabaho. Ano, kamusta ka na? Mabuti naman, Bonnie. Alam mo na, nagtsatsaga ako dito sa trabaho kong ito para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mabuti pa ay umorder ka na at nang makapagkwentuhan tayo habang kumakain ka. Kwan. Gusto ko adobo at gulay lang. Alam, baka kulangin ako nito dito sa pambayad ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Bonnie? Sige na, at ako nang bahala sa'yo. Ikukuha kita ng igado, adobo at soft drink. Basta, huwag ka nang maingay. Pero kulang itong... Basta, ako nang bahala. Tahimik ka na lang dyan. Sige, sandali at kukuha ako ng makakain mo, ha? Ay, salamat. At ililibda ko ni Helen. Naaligtas pa yung pera kong konti dito. Kung hindi lang ako gutom talagang uuwi na ako Pero di ba pagkatapos kong kumain uuwi agad ako para maihanda ko ng mga kailangan ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ganyan palang nangyari sa'yo, Bonnie. Malas ka sa naging nobya mo, no? Asan na ngayon si Esther? Hindi ko nga alam Wala pa akong balita sa kanya. Matagal lang hindi ako nadadalaw sa lugar namin Ay, ganun ba? Sa ngayon siguro ay namimiss mo na siya, no? Oo. Pero wala na akong magawa. At nire-respeto ko naman ang desisyon niya. Kapag nakaipon ako, talagang kukumbinsin ko siya ulit na magpakasal na kami. Siya nga pala. Kumusta ka na? May nobyo ka na ba? Wala pa nga Dahil di pa ako nakakatagpo ng gaya mo, Bonnie. Ano? Ikaw kasi, hindi mo ako kursonada. Alam mo, matagal kong dinamdam yung sinabi mong wala kang pagtingin sa akin. Matagal ko na rin iniyakan yun. Mabuti na lang at nalibang ako sa aking trabaho. Ano ba? Pasensya ka na. Dahil may nililigawan ako kasi noon Talagang hindi ko sumatang Helen na ito Hindi si Esther talagang mahal ko. Oh, Bonnie, halika na. At sumakay na tayo sa minibus. Baka mapuno, ay matagal ulit tayong maghihintay ng susunod na babiyahe. Sige. Bawa ka na sumakay. At bibili lang ako ng candy para sa ating dalawa. Sige na.
Ay, nako. Nakakainis ang mga marites na yan. Puro walang kwentang pinag-uusapan nila. Ay, bako. Bakit ka naiinis? Kung ayaw mo silang pakinggan, di umuwi ka na lang dito sa bahay at magkape para wala yung inis mo sa kanila. Eh, kaya nga nandito na ako. Dahil hindi ko gusto yung mga sinasabi nila. Akala mo kung sino silang magaling. Kaysa sa utak ng presidente. Oh, bakit pati presidente ay nadamay sa usapan nila? Bakit hindi sila gumawa ng kabutihan kaysa kung ano-anong kabalbalan ang iniisip nila? Eh, kahit ako ay pinakikialaman nila ang buhay ko. Eh, naku, lintik talaga sila. Pakialamera sa buhay ng mabuhay. O, alam mo pala yan? Bakit ka pa nakikigrupo? Pag nandyan sila, o di sana umiwas ka na lang kung ganyan na naiinis ka sa mga taong ganyan. Eh, alam mo, maganda ang usapan. Pero minsan naman ay nasusobrahan na nila ang paninira sa kapwa-tao. Iyon ang kinaiinisan ko sa kanila. Eh, para bang wala silang kapintasan. Siya, tama na yan. Baka tataas ang presyo ng dugo mo. Eh, atakihin ka pa. Hayaan mo na sila. Ganyan yung mga taong walang magawa sa buhay. Ang gwapo ngayon ni Bonnie. Lalong lumapit ang loob ko sa kanya dahil wala na yung nobya niya. Nakipagkalas sa kanya. Kaya ito na ang pagkakataon para masungkit ko ang kanyang puso. Gagawin ko ang lahat para mapasa akin si Bonnie. Ano kaya kung anyayahan ko siya dito sa bahay namin? Dahil wala naman si inay. Dinalaw niya ang kanyang kapatid doon sa ibang probensya. Kaya humanda ka, Bonnie. Magiging akin ka rin sa bandang huli. Ako ang magwawagi sa puso ni Bonnie. Hihintayin ko ang paglabas ni Helen para may makausap ako. At sabay na kaming umuwi sa aming lugar. Ay, naku. Sana nandito pa siya, no? Para may kasabay ako. Bonnie, Ah. sinusundo mo ba ako? O may hinihintay kang iba? Ano pa, di ikaw. Dito nga ako. Sa malapit sa restaurant na pinagtatrabuhan mo. Siyempre, sinundo kita. Para may kasabay na pong pag-uwi sa bahay. Pareho pala tayong oras ng uwian, ano? Oo nga eh. Ang ibig mong sabihin ay may trabaho ka dito na malapit sa pinagtatrabahoan ko? At kailan ka pa nagsimula ng iyong trabaho? Noong nakarang linggo lang. Buti lang, nakita kita dito eh. Ngayon, hindi na ako malulungkot dahil may kakwentuhan na ako. Malilimutan ko na yung nangyari sa akin. Oo. Teka, anong gusto mo? Saan ba tayo magkukwentuhan? Sa parke ba? Sabihin mo lang. Teka, hindi ka ba pagagalitan kung gagawin tayo sa daan ng konti? Dahil may pugol na pa tayo. Walang magagalit. Dahil ang inay ko ay may pinuntahan. Baka pugas pa siya uwi. Kaya halika na at mamasyal muna tayo. Bonnie, anak, kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ba nakakapagod? Ay, hindi naman hunay. Tama lang.
Para bang nalilibang ako sa trabaho ko ngayon doon. At saka, marami na akong nakikilala. Mabuti naman kung ganun. Sana makahanap ka na ng babaeng tapat na magmahal sa'yo para makapag-asawa ka na rin, anak. Gusto na po ninyong mag-asawa ko? Para magkaroon na kayo ng apo? Ganun ho ba, Inay? Oo naman. Wala naman akong maraming trabaho dito sa loob ng bahay. Kaya ko pang mag-alaga ng apo, kaya dalian mo na. Ay, nako, kayo talaga na yun. Akala nyo, para kayong bumibili ng gamit na makukuha ninyo kagad. Siyempre, pipili muna ako nung talagang may pagmamahal ako sa kanya. Sana, Inay, ang gusto ko si Esther. Kung gusto ko ba yung pakasalan, wala nang iba. Ay, naku anak. Paano mo pa babalikan ang babaeng yon? Ayaw na sa'yo. Kaya nakipaghiwalay na nga sa'yo at lumayo dito sa ating lugar. Oh? Anong ibig niyo sabihin, Inay? Wala na dito si Esther sa ating lugar. Paano naman nalaman yun? Ay, sino pa ang nagkalat ng chismis? Kundi yung mga taong nakapaligid na marites. Baka lahat ng mga nangyayari dito ay alam nila at may dagdag pang paninira sa tao. Ha? Anong ibig ninyo sabihin, Inay? Sabihin niyo sa akin, ano ba yung tungkol kay Esther? Ano, Inay? Ano sa palagay mo, Loling? Hindi naman masakit kay Bonnie ang paghihiwalay nila ni Esther? Sa tingin ko naman okay na rin sa kanya. Medyo masigla at masaya kung umaalis dito sa bahay. Mabuti naman kung ganon para hindi rin tayo malungkot. Kung makita natin na matamlay ang kilos niya, siyempre mag-aalala rin tayong mga magulang niya. Baka mawalan na siya ng interes na mabuhay. Di naman siguro tanga si Bonnie para sayangin ang kanyang buhay. Maraming babae dyan na kanyang pwedeng pagpilian at kayang-kaya niyang palitan ang Esther na yon kahit ilang babae pa. Ay, tama ka, Loling. Wapo naman si Bonnie at may trabaho na siya. Kaya hindi siya mahihiya na manliligaw dahil may pagmamalaki siyang trabaho niya. Oo nga. Kaya pinagsabihan ko nga kanina na dapat na siyang pumili ng babaeng tapat na magmahal sa kanya at pakasalan ka agad. Ano ang sinabi ni Bonnie? Pumayag ba na maghanap ng liligawan niya? Akalain mo bang sinabi niya na wala nang iba raw na pakakasalan kundi ang Esther na yon? Dahil hanggang ngayon daw, mahal pa rin niyang babaeng yan. Ano? May tanga siya. Kung babalikan pa niya ang babaeng umayaw na sa kanya. At ang alam ko ay lumayo na siya dito sa lugar natin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ilang buwan nang hindi nagchat-chat si Banjo sa akin. Ano bang nangyari sa taong yun? Umaasa pa naman ako na maging karelasyon ko siya. Pero wala man lang binanggit sa akin. Ano ba naman itong kapalaran ko? Napakasakit pala. Pag nabigo ka, ngayon ko lang naranasan ito. Ganito rin ba ang nadama ni Bonnie nang hiniwalayan ko siya? Siguro naman ay wala pa siyang ipinalit sa akin.
Kaya, tama. Babalikan ko si Bonnie. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Alam ko naman na mahal pa rin niya ako hanggang ngayon. Kaya hindi ko nahihintayin si Banjo. Baka pinaglaruan lang ang damdamin ko dahil sa ginawa ko sa kanyang kaibigan. Kaya gumanti siya sa akin. Banjo, bakit mo nagawa ito sa akin? Alam ko na hindi mo kayang gawin ang manloko ng babae. Pero bakit ako? Bakit? O pare, kumusta ka na dyan? Alam mo ba, malapit na rin tayong magkasama dito. Dahil may kasamahan ako dito na matatapos ng kanyang kontrata. At ikaw ang inirekomenda ko. Talaga pare. Salamat naman kung ganon. Matutuloy na rin yung pangarap ko na makapunta dyan. Para mabigyan ko ng maginhawang buhay ang mga magulang ko na talagang nagmamahal sa akin. Oo naman pare, matutupad yan. Di ba, pangako ko na tutulungan kita. Kaya, magtiis ka lang, malapit na. Kaya, ihanda mo na ang mga sasabihin kong papeles para madali kang makapunta rito sa abroad. Natutuwa naman ako sa sinabi mong yan, pare. Sigurado na talagang magiging masaya rin ang pamilya ko. Kapag nalaman nila na mag-a-abroad na ako. Siyempre naman pare. Lahat ay umaasa rin na makapagtrabaho sa abroad. Pero walang gagastusin. Kaya ipapadala ko na sa iyo ang mga perang gagamitin mo sa pagproseso ng mga papeles mo. Siya nga pala pare. Binalikan ka na ba ni Esther? Ay, hindi pare. Alam mo, sa totoo lang wala na siya dito sa lugar natin. At hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ganun ba? Mabuti pa pare, kalimutan mo na siya. Maghanap ka na lang ng babaeng tapat na magmamahal sa'yo. Pwede ba yan pare? Ewan ko pare kung magagawa ko yan eh. Ang iisipin ko muna ngayon, yung mga magulang ko, para maging maginhawang buhay nila kung sakaling matuloy ako dyan. Maganda yan pare. Sige, tama ka, umahin mo muna yan. Sa bandang huli, ay makikita at darating din sa'yo ang maging kapalaran mo sa buhay. O sige pare, at pupunta na ako sa trabaho ko. Bye! Ang bilis lang ng panahon na lumipas, ano? Sana madat na natin ang pupuntahan natin dito, Itay. Ha? Bakit mo ba ako sinama dito? Anong gagawin natin? May liligawan ka ba dito? Alam niyo, Tay, may sinabi sa akin si Banjo eh. At gusto kong surprisahin si Esther. Kaya ibigay ninyo sa kanya itong regalo ko at itong bulaklak. Ano? Bakit ako pa? Di ikaw na lang ang magbigay sa kanya nito. Gusto kong surprisahin eh. Kaya hindi pa ako magpapakita sa kanya. Sige na, Tay. Pumunta na kayo sa bahay nila para ibigay niyo itong regalo ko sa kanya. O sige, akin na nga. Ayun na si Tay. Sigurado ako na masosurpresa si Esther. At sana, tanggapin niya ang regalo at bulaklak na dala ni Tay na bigay ko. Pakakasalan ko agad ng babaeng tinitibok ng puso ko. At gusto kong yakapin at talikan si Esther dahil mahal na mahal ko siya. Bonnie anak. Oh, Itay, bakit ho?
Hindi ba tinanggap ni Esther ang regalo ko na bulaklak na dala ninyo? Kung anak, wala na dito si Esther. At ibinenta na raw niya ang lupa at bahay nila. Ano? Kung ganun, nasaan si Esther, Itay? Nasaan siya? Nasaan na nga ba si Esther? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Bonnie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.